Network Entertainment. Bakit ang daming tao mukhang mayaman pero kulang pa rin sa kapayapaan? Alam nyo, yung napapansin ko ngayon, ang daming tao, alam mo, ang napapansin ko po ngayon, ang dami pong tao, ang gaganda ng mga, yung damit, di ba? Travel dito, travel doon, coffee shop doon, bagong gadget, kotse, negosyo, di ba? Parang lahat ay successful. Ay, sa totoo lang. Pero behind closed doors, alam mo, reality. Ito yung mga hindi pinag-uusapan. May mga iba sa kanila pagod, stress, punong-puno ng pressure, at minsan, baon pa sa utang. Can I be honest with you? Hindi lahat na mukhang successful ay payapa. At ito ang pinaka-dangerous. Maraming tao ang hindi nag-iipon para sa kanilang future. Nag-iipon para sa kanilang image. Hi there, this is Chinkitan. Sa episode natin na ito, pag-uusapan natin yung mga hindi natin nakikita online. Hi, I'm Chinkitan and you're listening to Chink Positive Podcast, where I aim to equip you to become wealthy and debt-free, teaching you on how to save, budget, get out of debt, and invest. Let's get into the episode. Alam nyo, minsan, hindi natin napapansin to. Unting-unti ka na lang siguro napapagod, no, sa kakasabay, no? Parang, yung napapasana all ka. So, araw-araw, yung parang yung feeling mo, you want to be successful at the age of 25, no? Nagka-car reveal ka, dream vacation, and then talagang sobrang, talagang, hayay-hay na ang buhay. Tapos, mapapaisip ka, di ba? Na, yun nga, bakit nangyayari yan sa iba, pero sa akin, hindi pa nangyayari? Parang feeling ko, nahuli na ako. Nakaka-relate ka ba? And because of that, you feel pressure na gumastos ka, kahit di mo kailangan. Kung di, dahil at minsan nang dahil doon nape-pressure ka na gumastos ka kahit di mo kailangan, kundi dahil ayaw mong ma-feel na honestly na mapag-iwanan. At alam mo naman, kapatid, sobrang common yan. Ang mga taong bibili ng bagong phone kahit walang emergency fund, yung todo travel, no? Pero anxious pagdating ng bills kasi kine-credit card. May mga tao talagang nagmumukhang sosyal sa labas pero sa loob wala namang laman. Alam mo, reality, masakit man pakinggan, but this is really happening. Naalala ko tuloy nung may kausap akong, yun nga, isang client after one of my talks. He looks okay on the outside, di ba? Maganda yung damit, maganda yung kotse, active online, they look successful. Pero nung nag-usap kami privately, bigla na lang niya sinabi sa akin, Sir Chinky, alam mo, pagod na talaga ako. Sabi ko, bakit? Kasi ang pakiramdam ko, kailangan ko talagang panindigan itong image na ito. Sabi ko, grabe no. Hindi na siya gumagastos para maging masaya siya. Gumagastos siya para hindi lang mabasag ang tingin ng ibang tao sa kanya. At alam mo, ang pinakamabigat, yung kapag ang self-worth mo naka-attach sa image mo, na maniwala ka. This is what I've always tell you mga tao who's attending my session and seminar. Kung feeling mo successful ka na, alam mo may mas taong pang successful sa'yo. Feeling mo talagang mayaman ka na, may taong mas mayaman sa'yo. So, what's the real issue? Hindi ito masyadong pinag-uusapan, pero minsan, ang totoong dahilan kung bakit tayo talagang napapasobra sa gastos, hindi dahil sa luho. The underlying reason is because of this word na ayaw nating aminin minsan, which I'm guilty of, is the word called insecurity. Yung takot ka mapag-iwanan, takot ka mag-judge, takot ka magmukhang hindi successful. Kaya kahit minsan hindi mo afford, sige, gagawa mo ng paraan. Swipe, installment, utang. Okay lang, deserve ko naman to eh. Pero deep inside, honestly, stress na stress ka na. At ang hirap mabuhay ng laging, yung parang meron kang dapat patunayan. Honestly. Alam mo, ito nga eh, I hope that you will be awakened by this episode na let's remove the social media illusion. Diba? Yung parang tinetrain tayo ng social media na kailangan maganda ka, nagpe-flex ka, kailangan aesthetic, impressive, kailangan may maipakita. Pero alam mo, ito lang sabihin ko sa inyo, meron pa kayo nakikitang yung mga milyonaryo, super bilyonaryo na nagpe-flex? Wala. Tahimik lang sila. Diba? Hindi sila maingay. Yung mga taong simple lang ang buhay pero financially secure. May emergency fund, may ipon, may peace of mind.
Kaya hindi ko makalimutan sinabi ni mama ko, anak, hindi lang bali na luma ang gamit mo, luma ang damit mo, ang mahalaga, may laman ang bulsa mo. Kaya mga kapatid, if you're listening to this podcast, I just want to encourage you as your coach. Hindi mo kailangan magmukhang mayaman para maging valuable. Hindi mo kailangan sumabay sa lifestyle ng iba. At di mo kailangan ubusin ang ipon at pinaghirapan mong pera para magmukha kang successful. Real wealth is quiet. Real wealth gives you peace. Real wealth lets you sleep. Na alam mo, di ba, pagdating ng panahon, meron kang dudukutin. But this is the hard truth. And can I say something to you direct? Not to judge you, but to awaken you. Kapag mas importante ang image kesa peace, delikado ka. Kasi maraming tao ngayon financially exhausted pero tuloy pa rin sa pagpapanggap. At ang pinakamasakit, habang lumalaki ang image, mas lumalaki rin ang pressure. Kaya kung gusto nyong talagang mag-improve and to get out of this, I just want to remind you, hindi mo kailangan na mas maraming gamit to have more than enough. Hindi mo kailangan ng validation para mas maging valuable ka. At hindi sukatan ang dami ng pera at success kung gaano ka ka-impressive online. Alam mo ang pinakamaganda? May ipon ka, may emergency fund ka, may peace of mind ka. Yan ang pinakamahalaga. So I want you to imagine this right now. If you embrace the idea of simplicity at the same time, hindi duplicity. If you embrace the idea of living simple, not to flex, hindi ka na kailangan kabahan tuwing payday. Hindi ka na stress ng due date. Hindi ka na mapipilitan sumabay. Hindi ka na kailangan magpangkap. Ang question, posible ba yon? Yes. Kung magsisimula ka, to be honest. Honesty to yourself. So, in ending in this episode, I want you to ask yourself this question. Tuwing ikaw ay bumibili, tuwing ikaw ay may ginagawa, gumagastos ka ng major expenses, ito ba dahil ito ay gusto mo o may gusto ka lang patunayan? Ay mga kapatid, I hope if this episode really speaks to you personally, I just want to encourage you to follow this podcast and share this with someone. Alam mo, napagod na. Oo. Sa pag-ipagsapayan sa buong mundo. Remember this, mas importante ang peace of mind kesa magpanggap. Sana naman naliwanagan kayo sa episode na ito. And then, as I always say in my podcast, to every problem, there's always a solution. If you're not part of the solution, you're part of the problem. Always. Think positive. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.